Hello po. Good morning po ulit sa ating lahat. Mula sa ating gawain na tayo po ay lumapit sa presensya natin Panginoon. Magpasalamat at hindi kayong guidance. Tayo po yung manalangin. Panginoong Isus, tunay nga po Lord na bigyan mo ng kagalang ng aming puso sa umagang ito upang gawin, Panginoon, isang napakalagang bagay. Ang purihin ka, sambahin ka, Panginoong Isus. Dalangin namin, Lord, ang iyong patuloy na guidance sa lahat ng aming gagawin. At alam namin, Lord, na sa lahat ng bagay nito, ikaw mapupurihin at maitaas. Humingi kami ng tawad, Panginoon, sa mga pagkakasala namin nagawa. Linisin niyo nga po, Panginoon, bawat sa amin sa lahat ng aming nagawang pagkakamali. Hayaan mo, Lord, na gawin namin yung mga bagay ito dahil ito yung aming pagpapakita ng pagmamahal sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kapahingan na ibigay sa bawat sa amin, din Panginoon, sa aming mga kasama na wala rito. Dalangin namin, Panginoon, guide sa kanila, pag-iingat sa kanila, nalagin ko sila ng mga sa pigtas. At makasama namin sa pag-aaral at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Doon namin, Lord, na talumpayan, ibigay niyo para sa gawin ito, i-bless yung Panginoon. Pastor, sa magaling ng mensahe, ngayon nila yung makasama, matutugtog at umaawit, Panginoon Jesus. Ngayon na bawat sa amin, pagpalain nga po, paming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Ready na po ba tayo papuloy natin, Panginoon? Ready na po ba tayo papuloy natin, Panginoon? Amen. Hallelujah. So, bago po natin, Panginoon, nabayan po natin ang bawat.
When
Amen? Good morning po ulit. Yan, sabi nga, no? Umaawit tayo para sa Panginoon at yung papuri, kasiyahan para sa Kanya. Kaya ngayon po, dadako po tayo sa pananalangin para po sa ating mga kabataan, kaya tinatawagan po natin sila dito sa harap. Isang tungkulin bilang magulang at guardian na patuloy, gawin, ilapit ang mga batang ito sa ating Panginoon dahil sila'y napakahalaga at nangangamangan. Yan, sama po natin yung mga bata kahit wala po sila nito, pagiging po natin yung mga pangalan. So, bigyan po natin ang pagpapaalam sa mga batang ito. Siguro po ang mamamay sa kanila. Yes, Lord, Panginoong Jesus, kami nga po nagpapasalamat sa inyo. Lord, sa buhay na yung palaw sa mga batang ito. Salamat, Panginoon, dahil patuloy po silang minamahal, iniingatan, pinagpapala. Ganyan din dalangin namin, Panginoon, ng mga magulang at guardian, na patuloy na gampanan namin, Panginoon, ang aming tungkulin sa kanila, na patuloy silang nilalapit sa iyo, ipapanalangin sa iyo, at patuloy na ipapakilala ka bilang kanilang sariling Diyos at tagapagligtas. Hayaan mo, Lord, na mga batang ito ay gawin, Panginoon, ang kanilang mga tungkulin sa kanilang mga edad na kilalanin ka, Panginoon Jesus, sa kanilang mga buhay. At alam namin, Lord, na magiging mas tagumpay sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin. Kung ikaw ang kanilang pupurihin, kapasalamatan, Lord. Kaya, Lord, muli, nagpupuri, magpapasalamat kami sa mga buhay ng mga batang ito. Pangdalang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayon po dadako tayo sa pagkuha ng ating offertory, pero tayo po muna mananalangin, papasalamat sa lahat ng kanyang biyaya. Tayo po manalangin, ikit po tayo. Panginoong Jesus, narito nga po muli kami, Lord, na pupuri sila sa pamagitan ng pagbibigay. Dalangin nga po namin, Lord, ang kasiyahan sa gawain ito na makapagkalaw kami para sa iyo, may kasiyahan, kagalangan sa aming puso. Dalangin nga namin, Lord, ang ipatuloy na blessing sa tagapag-ingat nito. Ngayon din, Panginoon, na alam namin na hindi masasayang mga bagay nito. Bagkus ito yung magtataas, Panginoon, sa iyong pangalan. At makakapag-provide, Panginoon, para sa mga gawain ng church nito, Panginoon. Salamat, Lord, sa ating biyaya na ibibigay sa bawat isa, sa kakayahan kung makapag-produce, Panginoon, ng para sa aming mga pangailangan. We, Lord, magpapasalamat kami sa lahat ng biyaya, pangdalang sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, yun nga po, no? Sa ating mga announcements, yan, so, suggestion, prayer request, and concern, pwede niyo po yung send sa ating email, which is pateroevangelicalchurch@gmail.com, at ating Facebook page, yung PEC Pateros Evangelical Church. So, yun nga po, no? Pinapaalala ko na po na sa ating page po, may sipulit po ito eh. Yung ating po mga ginagawa po every Sunday, yung sa mga Wednesday na pinopost ko ni Kuya Manny doon, pwede po natin itong i-share. So, remind ko lang po na pwede po natin i-share po. Ito, para marami po po yung ma-reach out, makapanood ng ating mga gawain dito sa church. At yan na po yung Facebook page. Yan. Pero po na mga birthday celebrants. From April 14 to April 20, 2024, batiin po natin mga kapatid na mag-diriw ang kanyang karawan. So, una po ay si ayun, April 20, si Alicia. April 14, si Mary Tabora. April 14, si Carla Oli. April 14, si Jake Alura. April 16, si Lawrence Albo. April 16, si Danica Bangko. April 16, si Seiya Gamboa. April 16 ulit, si Eddie Servidal. April 18, si Alicia Bonsilao. April 20, si Syra Rosales. Yun, so wait, happy birthday. Wala siya. Happy birthday sa ating mga kapatid na celebrate na ng mga birthday. Sabi na patuloy pa kayo pagpapalain ng Panginoon sa mga dating pang araw sa inyong mga buhay. Kaya Lord, lumakasakit nga po kami sa mga tao ito. Ngayon nga po, na bago tayo lumako sa ating message, sino po nakita ng post ko po kaninang umaga? Yung Blessed Sunday po.
Ano po yung unang nakalagay? Yan, check ko nila. Ang una po is yun, nakalagay po doon yung stay blessed. Yung pangalawa po, stay healthy. At yung pangalawa po ay yung stay happy. At yung pang-apat ay yung dadalhin sa ating ating pastor. Pero yun nga, naalala ko na yung kwento ng isang matanda na very excited po siya sa isang araw ng pagdating ng kanyang mga pamilya sa kanyang bahay. After po ng matagal na panahon na mag-isa doon sa kanyang bahay, nagkaroon po sila magkakaroon po sila ng parang get-together ng kanyang mga anak, na which is nakatira sa malayong lugar, then din ng kanyang mga apo. So excited po siya na gawin yung paglilinis ng kanyang bahay. So linis po siya dyan, linis po siya ng yung kanyang labas ng bahay, linis din po niya. At sa kanyang paglilinis, meron po siya isang bagay na nawala. Hindi po niya napansin, which is yung kanyang relo na bigay sa kanya ng asawa niya. Iniingatan niya to. Pero nung kanyang sobrang excited niya, hindi po niya napansin na nawala po niya ito sa along ng paglilinis po niya ng bahay at ng labas ng bahay. At yun nga, dumating na po yung araw na dumating na yung kanyang mga anak pangapo at nagawa po nila yung mga bagay-bagay, so masaya-masaya po siya. Pero yun nga, paglipas po ng isang araw at nung siya ay maliligo na, saka lang po niya napansin na nawawala po yung kanyang relo. Kaya sinabi niya ito dun sa mga tao, yung kanyang mga anak at kanyang mga apo na tulungan siya na hanapin yung kanyang nawawalang relo. So yung mga bata, siyempre excited, parang nagkaroon na ng hunt. So nagkaroon ng hunt sa relong nawawala. So halos tinignan nila yung buong bahay, tinignan yung labas ng bahay, tinignan yung mga bodega. At sa kanilang paghahanap, inabot na sila ng maghapon. At sabi rito nung matandang lalaki, sabi doon sa mga bata, pagod na kayo. So gawin na lang natin ito sa ibang araw, o kaya ako na ang bahala na maghanap dito. Pero yun nga, meron isang bata na parang hindi siya na siraan ng loob, na hanapin yung nawawalang relo. At tinanong niya yung matanda, yung lolo niya na kung natatandaan ba niya kung saan niya huling nakita yung relo bago ito nawala. So sinabi sa kanyang matanda na sa tingin ko, naiwan ko ito dun sa bodega nung naglilinis ako dahil yun yung natatandaan niya. So ginawa po ng bata, tumakbo po siya at pumunta doon. Pero siyempre, sabi nga natin kanina, hinanap na nila ito doon eh. So marami na naghanap, hindi nakita. Pero yung bata, bumalik po siya doon sa lugar. At nakita ng iba mga bata, so sumama sila. Pero sabi niya, hindi, ako daw muna, tapos kailangan ko ng katahimikan. So kailangan doon yung katahimikan. So tumigil yung mga bata at siya pumasok doon sa bodega. After ng ilang minutes, mga 10 minutes, lumabas siya, dala na niya yung relo. So yun nga, binigyan niya doon sa lolo niya, tinanong matanda, paano niya ito nakita? Sabi niya, kailangan lang ng katahimikan. Kailangan lang ng calmness. Kasi nga dahil sobrang busy nila, dahil sa eager sila, so hindi nila napansin na tumutunog pala yung relo. So, nung siya lang mag-isa, tahimik doon sa lugar, at pinakinggan niya, narinig niya kung saan banda naiwan yung relo. Kaya madali niya itong nahanap. Sabi nga kung may problema tayo, kailangan lang natin maging kalmado. Kasi mas nakapag-isip daw tayo ng solusyon sa mga problema kung tayo ay kalmado. Kaya nung oras na yun, tuwan-tuwa yung matanda at nagpasalamat siya doon sa bata dahil sa ginawa ng bata na makita yung relo na binigay sa kanya ng asawa. Sabi nga napakahalaga. Ganyan po sa ating mga buhay, marami tayong pinagdaraan ng problema o mga bagay na minsan naisip natin na parang nakagulo sa atin. Kung magiging kalmado tayo, mas magiging maayos ang lahat. Sabi nga, kalmado tayo na unang-unan. Kagaya ng bata, lumapit sa pumunta siya dun sa state ng katahimikan. Tayo sa ating Panginoon, ganoon din. Lapit tayo sa kanya kung may problema tayo. Sabi nga, kailangan natin ng katahimikan kasama natin Panginoon. Kaya hindi ko lang po tatagalin. Bigay ko ng glory sa ating pastor, mag-atis sa ating ng mensahe, Pastor Romeo Lasso. Salamat po. Hello. Good morning po.
Sino po rito yung kalmado? Kasi meron ako nakita dati na kalmado, pero kalma lang ako. Pero gumagano yung kamay kalmado. Yung pala may sakit. No, may sakit pala talaga. So, kailangan po natin maging kalma. No, kaya sinabi niya, stay calm. Pero bago tayo magpatuloy, hindi tayo ng tulong sa Lord para yung pagiging kalmado natin, makita natin. Lord, salamat. Dahil ikaw isang Diyos na kalmado, kahit kailan hindi ka nadaranta. Kung meron na mga pangyayari sa buhay po namin, na kami ay natataranta, ito yung pagkakataon, tignan namin. Kung paano ba, ano ba yung ginawa mo during crunch time? Ano ba yung ginawa mo na talagang, kung tutuusin talagang nakakatakot, di mo alam kung anong gagawin mo. Pero salamat, dahil nandiyan ka, magpapaunawa, magpapaintindi sa amin. Para kahit dumating pagkakataon na kami ay medyo may problema darating sa amin, we will stay calm. Kaya salamat Panginoon dahil sa iyong Espiritu sa atin ay papadala sa atin sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ano na ba ang pinakamabigat na problema ang hinaharap mo sa mga panahon ito? Sa oras nito. Maganda po yung kwento ni Kuya Chris, ano? Kasi umuwi po kami nung Lunes sa Abra. No, kami po nung kasama ko, tatlo kami na umuwi. No, kasi yung misis ko nakasakay doon sa MUX, doon sa sasakyan. Ako naman, nag-commute po kami dahil hindi kami kasya. No, baliktad, yung may-ari, nag-commute, no? Yung mga kasama sa pansin, baliktad, no? Anyways, ganun yata talaga kailangan mo mag-sacrifice pag ikaw yung tatay. Tama ba, mga tatay? Maraming sacrifice tayo, no? Ibis na bibili mo, ikaw gusto mo bilhin, kaya lang, mas gusto ng anak mo, doon ka na lang sa masalo. No, kasi gano'n. So sa madalit sabi, nakauwi na kami gano'n. Di ba nag-commute nga po kami ng bus. Nung pababa namin, nag-message yung isa, kasi yung kasama namin isa, bumaba siya sa Ilocos. No, kinuha niya yung mga gamit, yung mga bagahe. Kaya lang, naiwanan niya yung isang bagahe. So, dala-dala namin mapunta doon sa Abra. No, nakarating kami sa Abra, dala-dala namin. Ang bigat pa naman. Ang nakakaano pa nito, nung pagbaba namin, yung kasama ng isa, yung wala siya ngayon dito, no, yung cellphone niya nawawala. Di natataranta na siya. Tama-tama yung binubuhin na ni Chris, no? Natataranta na siya. Hindi makapagsabi sa akin. Maya-maya, lumapit sa akin. Sabi sa akin, yung parang nahihiya siya. O bakit? Ano nangyari? Sabi ko sa kanya, Pastor, yung cellphone ko po nawawala. Sabi niya gano'n. Sabi ko sa kanya, nilagay mo ba sa bag mo? Tingnan mo mabuti, baka nasa bag mo. Lalungkat yung bag. Wala. Tapos, kasi nung banda na kami sa Ilocos, maluwag na, lumipat siya daw sa isang silya. Tapos maya-maya, naririnig ko lang, ano ba yun? Iba na, naghihimik na. Noong nakatulog na ito sa Abra, tama ba, SP, mga 2 oras pa yun, kung nandun sa Ilocos sa Abra, may mga 2, 3 oras pa yun, o gano'n. Hindi ko siya pinapansin, kasi ako pa pag nagbibiyahe ako, hindi ako basta makatulog. Tulog siya. Tapos, bumaba na kami, hindi niya alam kung saan niya nalagay yung cellphone niya. Nawawala na. Sabi ko sa kanya, kasi namumot ka na eh. Sabi ko, kalma ka lang. Tingnan natin, isipin natin. Sabi ko sa kanya, di ba sumakay tayo doon sa bus? Nandito pa tayo sa terminal. Tayo pa lang yung bumaba, wala pang ibang bumaba. Kaya sabi ko sa kanya, kung saan ka po, puntahan mo, balikan mo. Kaya punta siya gano'n. Pagbalik, masaya na. Nakita niya yung cellphone na ipit doon sa may upuan. Kaya pala, kasi malamig yung sa bus, nilagay pala niya rito doon sa kanyang bulsa, nung kanyang jacket na naglag. Sabi ko sa kanya, kita mo, huwag ka kasi matataranta kagad. Sabi ko siya, dapat yung sinabi ni Kuya Chris, huwag kang matataranta kagad. Kasi totoo yun, pag nataranta ka, hindi mo na alam, hindi ka na makapag-decide ng tama. Ganyan din po yung nangyari sa istorya ng pag-aaralan po natin sa ating Panginoon. Sabi po rito sa Mark 6:30, the apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught.
Maganda po yung action ng mga disipulo. Kung natatandaan po ninyo, napag-aralan natin kasi series po tayo. Di ba nagano sila, nag-evangelism sila, nagbahagi sila ng salita ng Diyos. At ngayon, nung maganda yung nangyari. Kaya lang, after nung pangyayari yun, after nung evangelism, merong problema. Alam niyo po, during sa pagkamay ginagawa kay Lord, hindi mawawala ng problema. Meron dumating na problema. Ano yung problema? Una, letter A, tingnan po natin. Letter A, ayan. Too many crowds. Maraming dumating na mga tao. Sabi nito sa Mark 6:31, then, because so many people were coming and going, that they did not even have a chance to eat. He said to them, no? Nataranta na sila. Kasi mayroong problema. Ang daming mga taong dumating. Imagine niyo po, tayo ngayon nandito, medyo maluwag pa tayo. Imagine niyo po, kung biglang may dumating na maraming taong mabot dito tayo ng 200, ano kaya mangyayari dito? Ano sa tingin po ninyo? Malakas po aircon ngayon, nararamdaman pa natin. Sino po sa inyo yung dinigilaw? Papatayin po natin yung aircon. Okay, kaya mo ba kayo patayin natin yung aircon? Ay, pumayag pa iba. No? Sayang naman daw. No, tag-init pa naman ngayon. No? Pero may problema. Pero ang ano nito, itong problema ito, magandang problema. Bakit? Ibig sabihin, yung pagbabahagi ng mga disipulo, yung kanilang pagtuturo naging effective. Kaya, maraming tao ang mga dumating nung sila ay lumipat ng ibang lugar. Kasi nakapagpalayas po siya ng, di ba, yung pinag-aralan mo natin, nakapagpalayas sila ng demonyo, merong mga gumaling. So, ibig sabihin talagang dadayuhin ka. Pumuntahan ka ng mga tao. No, kaya nakakatutuwa, may problema nga lang. Bakit? Wala na silang pagkakataon para sila ay kumain. No? Sino po rito yung madaling magutom? Di ba? Sa totoo lang, di ba? Pagka ang dami mong ginawa, ang sarap kumain. Kaya lang, hindi sila makakain. Pero alam niyo po ang ating Panginoon? Kalmado lang. Stay calm lang. Anong ginawa niya? Ano sabi niya? Come with me by yourself to a quiet place, to a quiet place and get some rest. Yun pala. Kapag natataranta ka, may mga problema ka, kalmado ka lang, rest ka lang. Ay ka lang. Hinto ka lang sandali. Bakit? Para makapag-isip ka ng tama. Tama yung ganda ni Kuya Chris kanina. Kasi kung hindi niya nagano, kung hindi niya huminto doon sa lahat, puro kataranta, nasa na. Nangyari na ba sa'yo, papasok ka na lang. Hindi mo makita yung pag sa lalaki, yung makita yung medyas, nasa na. Pagalitan mo yung asawa mo, sabi mo sa'yo, susunod ko ngayon yan nasa na. O ikaw naman, papasok sa diyante. O yung ginagawa, nagkakaranta ka. Mami, saan mo nilagay yung mama, saan mo nilagay yung ko, yung uniforme ko? Bakit hindi planchado yung uniforme ko? Nakakataranta pa o hindi? Ang pasok ninyo, 8:30. Gumising ka, 7:30. Tapos wala kang mandamit na isusot. Nakakataranta yan. Pero again, stay calm. Ang ginawa ng ating Panginoon, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Tama yung Petri. Para makita yung ano sinabi? Kalma lang kayo, tahimik kayo. Anong ginawa? Narinig mo, dahil sa sobrang tahimik, narinig kahit yung tik-tik nung rino. Ewan ko lang, gano'n ba kalakas yun? Baka naman may ano yun. Tik. Baka naman gano'n kalakas yun. Pero hindi. Sa totoo lang, kapag tumahimik ka lang, kalma ka lang, makikita mo meron palang solusyon. Pero makatarang na talaga ito kung titignan. Para isipin mo, marami kang bisita dumating sa bahay ninyo, binenta mo pagkain ay good for 12 person lang. Dumating 30. Anong gagawin mo? Buti ngayon, mabalag tayo ngayon. Anong gagawin natin? Grab lang. Grab ka na, o kaya tawag doon, palalabog mo lang. No? Kaso yung lugar po nila, remote area yan Pag-usapan ko natin, wala pong signal yung kanilang mga cellphone at that time. Kasi wala namang cellphone pa noon. Kaya walang signal. No, wala naman talaga cellphone pa noon. Kaya walang signal. So, ibig sabihin, ano ang gagawin nyo pagka gano'n? Talagang nakakataranta yan.
Pero ang sabi ng ating Panginoon, kalma lang, come with me, sama kayo sa akin. Punta tayo sa mga tahimik na lugar, pahinga tayo sandali. Kasi kasi galing nga po sila sa maraming ginawa. Trabaho sila ng trabaho. Kaya pala, binigay yung Exodus 33:40. Ano sabi dyan? The Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. No? Kaya talagang dapat talaga, meron po tayong tinatawag na pahinga. At ang isa maganda po rito, kung papasin po niyo, babalikan natin, si Jesus Christ, hindi siya nagtrabaho mag-isa. Dineseminate niya yung kanyang trabaho. No? Para tayo po dito. Alam niyo ba na may mga church ngayon, may mga church na yung pastor, siya na yung nagme-message, siya pa yung nagpapakanta, siya pa yung praise and worship, nakakapagod po yun. Kaya salamat po, nandiyan ang kapatid doon at ang grupo, meron tayong praise and worship. Tama ba? Ibaray mo kung ako magagawa niyan, baka mamaya pagka nagsasalita na ako, okay lang mo ba kayo? Baka ganun na yung boses ko, dahil napagod na ako. Pero salamat, dahil meron pinatawag po tayong dissemination. Di ba? May dissemination po tayo na dapat merong gagawa nito, may gagawa nito, may gagawa nito. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpagawin ka kasi. Yeah. No, para hindi iilan lang ang magkikilos gagawa. Kailangan meron din tayo sinagawa, kasama tayo. No? Ito po ang sa napakaganda yun. Sa lahat mo ng ating gagawin, ito maganda sa ating Panginoon eh. Palagi, dinidikira niya, sasamahan ko kayo. Sasamahan tayo ng Lord sa lahat ng ating gagawin. Parang kahapon po gabi, no? Ito po sila Katolik, no? Pumunta kami doon sa patay. No? Pumunta kami doon sa patay, doon sa baka meron po sa inyo, hindi ko alam, yung mother po ni Dolby namatay na. Ililibing po ngayon yun. No? Nakakapagod po dahil pupunta kami doon, tapos tatakbo kami doon sa pagkatapos doon sa patay, sa buhay naman. Kasi meron may birthday. No? Meron may birthday. Pupuntahan namin. No, nakakagulat lang kasi, mabuti na lang, meron akong kasama, gaya ni Kuya Asay, kasama ko, hindi ako masyadong pagod na lilipat-lipat ng sasakyan, punta sa ganito. Kasi mahirap yung nagputol yun. Di ba walang diretso ron? Kundi na lang kasama ko. No? Para kagaya sa ganito po, mahirap po gawin yan. Mahirap gawin yan. Yung ilagay po yan dyan. Mahirap po yan. Pero salamat, mayroong kapatid na Olan na kasama na gumagawa yung bagay na yan. So again, kung ako lang ang mag-iisip mag-isa nun, ang hirap. Buti na lang meron po akong mga kasama dito sa coordinator na kasama ko, na nag-iisip ko anong gagawin. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin si Lord, kagaya na sinasabi niya, sasamahan niya tayo. Ano yung sasamahan niya? Magpapadala siya ng mga tao na makakasama, makakatulong po natin. Kasi hindi tayo mag-isa ng isang tao lang yan. Kaya kasi Moses baka maagang namatay dahil sa daming gagawin. No? Ilang taon namatay si Moses, di ba? Kaya nga iniisip ko, 62 ako ngayon, baka mamaya 104. Hanggang 104 lang ako. No, kasi yun po yung kontrata ko, hanggang 104 yung edad. Meron kasi yun na nag-ahanggan hanggang 104. Kasi pinuntahan po namin kahapon, 84, medyo mahina lang po sa kumilos, pero medyo matalas pa. No, di ba, sir? Medyo matalas pa mag-isip kaya nang mabagal ng magsalita. No, pero anyways, ang sa napakaganda po ron, may assurance, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Kaya pala, ang ating Panginoon, sinabi niya doon sa mga kasama niya, tara, punta tayo doon sa tahimik na lugar at tayo ay magpahinga. Pero, tandaan mo natin yung pahinga nila, hindi po matagal. Bakit? Kasi sabi po, letter B, more people are coming. May problema pa rin. Patuloy na dumarating ang mga tao. Problema na magandang problema. Tingnan po natin sa part 6:33. But many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of time. No, ano niyo po?
Maraming pagkakataon tayo, kikilalanin tayo kung saan tayo pumunta. Bakit? Kasi sasamahan tayo ng ating Panginoon eh. Kapag kasama natin si Lord, marami tayong bagay na magagawa. So kapag marami tayong mga nagagawang magaganda, yung mga tao lalapit sa atin. Gusto ba ninyo yun? No, kahit hindi ka kagawad, kahit hindi ka barangay captain, kahit hindi ka mayor, pinupuntahan ka na may tiwala sa'yo. Gusto ba ninyo yun? Salamat po sa tatlo. Ulitin ko po. Masarap po ang pakiramdam na pinupuntahan ka ng mga tao dahil may tiwala sa'yo. Tama ba? Masarap na puntahan ka ng tao dahil alam nila, pag nag-pray ka, may nangyayari. Maganda ba yun? Maganda mo ba yung kapag may tao na lumapit sa iyo dahil nangangailangan, dahil alam nila na ikaw ay maaasahan? Maganda ba yun? Maganda po yun. Kaya lang, kagaya nito, na-recognize sila, ito yung mga gumagawa ng himala. Ito yung kasama ni Jesus. So dahil gano'n na nangyari, nagdaksaan patuloy ang mga tao. Sabi nga, when Jesus, kung kasunod, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them. Ito po ang maganda. Again, yung mga disipulo natataranta. Natataranta. Pero anong reaction ng ating Panginoon? When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them. Alam niyo po kumisan, ito po ang hingi natin na bigyan tayo ng Lord ng puso na may awa sa ibang tao. Kasi kumisan pag nakatulong tayo ng mga ilan, di ba, pag may dumating ulit na hindi ng tulong, palaging kumisan natin, sa kanila pagod na ako eh. Pero alam niyo po, the impact na lumalapit sa atin ng mga tao, isang ibig sabihin, nakikita nila na tayo ang solusyon sa problema nila. Of course, hindi tayo yung talagang solusyon. Part lang tayo. Ginagamit lang tayo ng Lord na maging solusyon. Magasarap po ba yun? Ikaw yung solusyon, hindi ikaw yung pasaway, kundi ikaw yung nananaway. Mas masarap yung ikaw yung nananaway. Bakit? Pagpapakita ng ito na mayroon kang karunungan at kaalaman. So again, sinasabi rito, ano sabi dyan? When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them. Alam niyo po, totoo po ito. Kapag meron po tayong compassion sa tao, kapag lumapit sa atin yan, hindi natin iisipin na, ito na naman ito, palamig na lang ito, lapit na lang ng lapit. Hindi mo maiisip yun eh. Siguro maiisip mo lalo kapag yung same na tao, same na problema, same, puro paulit-ulit lang. Of course, meron tayong tinatawag na, bibigyan tayo ng tinatawag po natin ng ano, bibigyan tayo ng Lord ng knowledge at wisdom. Mag-discern natin kung itong taong ito ay naggagawa rin ng kalokohan o hindi. Kagaya na nga po na nakwento ko isa sa inyo, may lumapit sa akin. No, sa bahay, no, nang hiram dahil kailangan doon, may sakit. O, di bigay. Aba, nung sumunod na siguro, wala pang isang buwan, ay na naman siya, may sakit. Hindi ko alam kung sino may sakit, hindi ko na maalala eh. So sabi niya, ganito, ganyan. Sabi ko, sige. Pero nung pangatlo na, abay, pag-usapan na to. Hindi naman dahil sa madamot ka. Sinabi niya, nag-recruit pa. Nagsama pa ng iba. Siguro sinabi niya doon, madaling niraman yung tao doon, yung pastor. Ayaw ko lang, sorry po ha, sabi ko, totoo naman yung pastor doon, puntahan natin doon. Kasi sabi ko po, sinasabi na yun, maaaring iisip ko lang yun. Pero erase. Dapat hindi ko maiisip yun. Tapos, ewan ko ba, at that time, wala naman ako masyadong ginagawa. Sabi niya, may sakit daw yung anak ng bata, ay yung anak ng kasama niya. Sabi ko, hindi, huminto muna ako sa dali. Sabi ko, ano tayo nito? Niripin sa akin ng Lord, bakit hindi mo samahan, puntahan mo sa bahay nila at ipag-pray mo? Di ba maganda na mas maganda kasi magbibigay kayo, di ba? Talagang personal mo pupuntahan, may personal attachment. Galing sa bahay, nandito na kami dyan sa may dito, kila David. Pagdating dyan, bigla ba naman tumawa yung isa, yung nag-recruit, yung recruiter. Sabi ka lang, Pastor! Sabi ka, nakisa na po kayo, hindi naman totoo may sakit, wala naman pong anak yan eh, tsaka walang sakit. Sabi ko sa'yo, bakit pinapunta mo, sinama mo?
Pasensya na kayo, pastor. Sumisistema lang. Malay. Nagano lang pala, nagdi-discard lang pala makakuha ng pera sa akin. Pero again, hindi tayo pababayaan nun na tayo ay luko-lukohin lang ng tao. Marami pwedeng gawin ng Lord para makita natin na ito pala ay may ginagawang hindi maganda. Pasensya na po kayo sa ito ko yung po sa inyo. Hindi po nagtagal, yung tao na gano'n sa akin, yung nagre-recruit, namatay po. Hindi po kayo tinatakot ha, pero ganun po ang pwedeng mangyari kapag tayo, mga Kristiyano mananampalataya, tumutulong tayo at niloko pa tayo, may something na mangyayari sa tao yan. Hindi ko po sinabi ko sa Lord, Lord, niloko ko nito Lord, tirahin ko na Lord. Wala akong gano'n ha, wala akong sinabi na gano'n. Lord, ilang beso ko, 3 beso pala ako niloko, Lord, tirahin mo nga ito. Wala akong gano'n. Pero si Lord, maprotektahan tayo ng Lord eh. Yun po maganda eh. Wala tayong iniisip na masama sa kapwa natin. Tulong lang lang tayo ng tulong. Pero darating ang time, pag nakita ng Lord na inaabuso na tayo, bibigyan na tayo ng discernment. Sabihin mo nga sa katabi ko, discernment. Discernment. Bibigyan tayo ng Lord. Kasi alam ng Lord na inaabuso yung kabutihan natin. Diba? Inaabuso yung kabutihan natin. Hindi po pwede, hindi pa payag si Lord na yung kanyang anak, niloloko-loko lang. Maniwala po kayo. Tayo, mga tatay, mga nanay, papayag ka ba yung anak mo niloloko-loko, binubuli-buli lang ng mga kaklase? Hindi ka papayag. Tama? Hindi ka papayag. Ano mo? Tayo na makasalanan, hindi natin papayagan. Lalo na yung Diyos natin. Ginagawa natin lahat ang mabuti, tapos lolokohin lang tayo. No way. Meron tayong Diyos na all-knowing. Kaya niya magbigay ng judgment doon sa tao na manloloko sa atin. Kaya sabihin doon sa anak mo, huwag mo kong lolokohin. Lagot ka kay Lord. Pero pwede po yan. Sabihin mo sa kanya, totoo po yan. Kung talagang nirespeto pa ng anak mo, hindi ka dapat lolokohin. Tama? Mga bata, mga anak, huwag natin lolokohin si mami at si daddy. Lagot ka kay Lord. No, hindi kita tinatakot, pero matakot ka. Ano ang pwede gawin sa inyo, Lord? No, kasi yung mga naglilingkod kay Lord, palagi may double portion galing sa ating Panginoon. Okay? Ang ating Panginoon, ang tingin niya, awa. No, di ba pag may malapit po sa atin, nararamdaman po ba natin na awa tayo? Kasi pag naawa tayo, may gagawin si Lord. Bakit naawa si Lord? Because they were like sheep without a shepherd. Yun po ang totoo. Maraming mga tao nahihirapan, hindi nila alam kung anong gagawin. Kaya lumalapit sa atin. Bakit? Alam niya, nakakatulong tayo sa kanila, hindi lang sa pinansyal. Di ba? Ilang beses na may taong lumapit sa iyo humihingi ng advice. Tama? Dala lang nila yung advice na sinasabi mo, alam nila na makakabuti sa kanila. Di ba? Bakit? Alam nila na gumanda buhay mo eh. Kaya nga po, ito pong ginagawa po natin pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagandahan po ito ng buhay. Gusto natin gumanda. By the way, yung sinasabi mo maganda ang buhay, hindi sabihin na meron kang sasakyan, malaki ba? Hindi po yun. Bagamat yun po ay napakalaking bonus sa ating Panginoon. Ang sinasabi mo maayos na buhay, iso, magkakasundo kayo magkakapatid, magkakasundo kayo ng anak mo, mahal na mahal ka ng asawa mo. Hindi ba maganda yan? Wala nang may sakit sa inyo. Hindi ba maganda yan? Yan ang isang kayamanan. Kayamanan yan. No, ang laki nga ng bahay mo, naka-wheelchair ka naman palagi. Again, kung sinasabi naka-wheelchair, masama ha? Ang laki nga ng bahay mo. 23 anos ka pala, naka-wheelchair ka na. Hindi mo ma-enjoy yung kung anong meron ka. Pero sabi Panginoon, ano sabi niya? Because they were like sheep without a shepherd. Kapag may lumapit na tao sa atin, iisa nang ibig sabihin, gagamitin tayo ng Lord. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Gagamitin ka ni Lord. Anong ginawa ng ating Panginoon? So, He began teaching them many things. No? Naturo yung mga disciples. Kaya pala tama pala itong ginagawa natin. Nagwiwin tayo ng tao, tinutulungan natin yung mga tao makabalik sa ating Panginoon. Kinukonsolidate natin yung mga tao para tulungan natin silang magbago yung lifestyle. Kaya natin sila dinidesire agad, gusto natin yung buhay nila nasa order. No? At kaya natin ginagawa
ginagawa yun kasi gagamitin tayo ng Lord para makawin ng tao. Masarap po ba yun na meron tayo nadala sa Panginoon? Masarap po ba na meron tao na nagbago dahil tayo ginamit? Iba po ang pakiramdam nun. Bagaman hindi lang tayo maasa sa pakiramdam. Tuwang-tuwa si Lord kapag meron po tayong nawiwin para sa Kanya. Kaya tingnan po natin yung ating pong yung ating pong vision statement. Tingnan po natin. Yan. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. So yun po. No? Yun, balikan natin mali. Kailangan mag-win tayo. I-disipulo natin. Bakit? Kasi gusto natin na yung buhay nila mapunta sa order. Kagaya na nalagay po niya sa natin. Gusto natin lahat ng mga tao makakilala sa ating Panginoon. So paano natin gagawin yan? Kasi madaling magbagi. Mag-share. Tingnan natin yung kasunod, the 20. And teaching them to obey everything I have commanded you. Mahirap magturo ng isang bagay na hindi mo ginagawa. Mahirap magturo. Parang ganito. Palagi mo sinasabi ito. Mahirap kung sabihin mo sa anak mo, anak, huwag kang maninigarilyo. Tapos sasabihin mo sa anak, bumili ka ng Marlboro, sintihan mo lang. Nangyayari ba yun? O sinasabi natin, anak, huwag kang maninigarilyo, basa-basa katawan yan. No, masisira ang baga mo. O, pinagalitan niya lang, pagkatapos, anak, bumili ka nga ng Marlboro, sintihan mo na. Wala tayong posporo. Ang galing. Ang husay. Sabi mo nga sa anak, pag kami nakita kang gano'n, sabi mo, ang husay mo. Ang husay mo magturo, galing mo. No? Puro ka salita, pero hindi naman ginagawa. Again, ano sabi niyan? Teaching them to obey everything I have commanded. Mahirap po magturo ng isang bagay na hindi natin ginagawa. Kaya nga po ng ating Panginoon, napakagandang example. Palaging sinasabi niya, kapag sinabi niya, ginagawa niya. Kaya itong mga disipulo, sumusunod sa kanya, dahil nakikita ang ginagawa niya. Di ba? Nagpalaya sa demonyo, bayibiri sa init. Anong ginawa ng mga disipulo? Gawin niya ang ginawa. Nilahid lang. Nag-alis siya ng demonyo. Nagbago buhay. Meron karamdaman, anong ginawa natin Panginoon? Nilahid lang. Anong ginawa ng mga disipulo? Nilahid din lang. So ang ating Panginoon, kapag may sinasabi, ginagawa niya mismo. Bakit? Para makita ng mga disipulo kung paano gawin. Kasi mahirap kung mamula. Ano ba sinabi ng ating Panginoon? O magpalayas ka ng demonyo. Tapos hindi nag-set ng example ng ating Panginoon. Ano na gagawin ng mga disipulo? Noong unang panahon. Baka biglang magsindi ng kandila. Tapos maghanap ng tubig. Tapos gano'n. Naku, may 320 na umaatake ito. Baka gano'n. Bakit? Hindi natutunan eh. Pero salamat ang ating Panginoon, kapag may sinasabi, may inuutos, ginagawa niya mismo. Nagseset siya ng example. Diba? Parang kaya rito. Ako lang, palagi ko si Kuya doon, ginagawa niya. O dapat nasa oras tayo pag magpa-practice. Tama? Ako, parang may iyak yung mga praise and worship pa. Diba sinasabi niya kailangan nasa time? Oo. Pero tanong, paano kaya kung sabi mo, ang usapan 8:40, tapos dumating si Kuya doon, alas 9, anong isipin ng mga nasa praise and worship? Nagsabi sa akin, 8:40, tapos dapat alas 9. No? At the back of their mind, no, habang nagdadala niya, mali-mali. Bakit? Kasi hindi ginawa eh. Pero salamat, dahil yung leader, ginagawa niya yung tama. Tama? Kasi kung hindi niya ginawa, mahihirapan siya magpasunod. Parang sa mga anak ko natin. Kasi may nilala ko gano'n eh. Hindi ko alam kung tatamaan ko kayo rito ha. Hawak na lang po muna kayo sa pader. Sinabi mo doon sa anak mo, anak, magsimba ka tuwing linggo. Yung anak mo hindi nagsisimba. Ang tanong, ikaw ba na nagsabi, nagsimba ka ba? Ganon, yan. Kasi may nabiyasa pa kung may narinig na gano'n eh. Pastor, sinasabi ko nga niya sa anak ko magsimba eh. Sabi ko na sa kanya, bro, no, tuloy lalaki, no? Bro, sinabi ko, tuloy na lalaki. Bro, samahan kasi ng anak ko sa pagsimba. Sabi niya, sige po, Pastor. Nung sumunod na nito, Pastor, ang hirap ng
kausapin mo, anak ko talagang ganun. Mahirap ba kausapin? Pinakausap ko pa. Basta ang hirap na kausapin. Paano mo masasabi mahirap kausapin yung mga kinakausap? Yung bang pakiramdaman na nangyari na ba yun? Ganito to sa anak mo, tapos yung anak mo hindi makapag-usap sa'yo. Ikaw rin hindi makapagsalita sa kanya. Sa totoo lang po, mas madali mong bumaba ng hagdan kaysa umakyat ng hagdan. Tama ba? Ano ibig sabihin nun? Tayo po na tatay at nanay, pag yung anak natin natatakot lumapit sa atin, anong gagawin mo? Gagawa ka ng paraan para magkaroon kayo ng communication. Totoo lang po, mga tatay, mga nanay, trabaho po natin yun. Na tayo gumawa ng paraan para yung mga anak natin hindi matakot. Sa totoo lang, kailangan ako, ginawa ko rin po yun kasi nahirapan ko ako. Nung una, galit na galit ako pag may nagawa yung anak mo. Hindi talaga ako nagibo. Lalo pag nakikita. Ewan ko lang kung ang tingin ng mga anak ko eh. Sa akin ay take care eh. Hindi ko alam, nasa pa si mami? Ay, hindi ko alam. Kasi sa totoo lang, madali po akong uminit ang ulo. Nag-uunti-unti na po kasi lumaki po ako na yung mother ko is, palagi kong sinasabi ito, proofreader. Alam niyo ba yung proofreader? Ang trabaho ng proofreader, naghahanap ng mali. Yung trabaho ng proofreader. Pati sa ugali ng mother ko, nakuha niya yung pagiging proofreader. Nakuha ko po yun. Na kailangan parang ang tingin ko, yung ginagawa ko, sinasabi ko, dapat gawin ka agad. Kapag hindi ginawa, nag-aalburuto ako. Pero along the way, habang tumatanda ka pala, nare-realize mo. No? At salamat, dahil meron akong mga anak na sinasabi sa akin, Pa, hindi na kami yung dating bata na pwede mong sabihan, malalaki na kami. May mga anak na kami. Hindi mo na ako pwedeng sabihin kung paano mo ako sabihan, i-treat naman. Salamat, may mga anak akong gano'n. No? Kasi kailangan yun eh. Kailangan tanong, paano niya sasabihin sa iyo yun kung nag-aatubili sa iyo? Ikaw na tatay o nanay, ang gagawa ng paraan para maabot ka nila. Kaya nga sinasabi ko eh, mas madaling bumaba sa hagdan kaysa umakyat ng hagdan. Tayo mga tatay at nanay, talagang tayong bababa. Bakit? Kasi tayo mas nakakaintindi. Tama ba? Kaya may kasabihin tayo eh, huwag mong papatulan ang walang alam o siraulo. Kasi pag pinatulan mo ang siraulo, anong tawag sa'yo? Siraulo din. Eh siraulo nga sa pinansin mo, pinatulan mo. Ang pumapatong sa sira ay sira din. Huwag mong patulan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kasing patulan. Huwag kasing patulan. Pangatlo, tingnan natin ang problema na feeling the crowd. Kagaya na sinasabi ko kanina, mahirap mo yan. By this, pwede mo pakibasa ko, sabay-sabay ko tayo. 1, 2, 3. Ano sabi doon? Pinapaalis ng mga disipulo yung mga tao na sumama sa kanila, umattend ng gathering. No. Bakit? Kasi wala silang dalang pagkain. No? Problema ba yun o hindi? Problema yun. Bakit? Kasi late na eh. No? Pwedeng sabihin kasi ng disipulo na, Jesus, hindi naman natin in-invite yan. Basta nalang dumating dito, pwede sabihin nila yun. Tama ba? Hindi naman in-invite yan eh. Nagdatingin na lang eh. Kaya lang, ang ating Panginoon, paano niya harapin yung problema. Kalmado ang ating Panginoon. Kaya sinabi niya itong sa verse na ito, verse 37, tingnan natin. Ano sinabi niya? But he answered, "You gave them something to eat." He said to him, "That will take 8 months of a man's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat?" Totoo naman po yun. Diba? Ang hirap po niyan. Ilang ano daw? 8 months na sahod ng isang tao at that time is, hindi ko alam kung magkano po minimum at that time. Pero pang 8 buwan. Eh
mayayaman yung mga disipulo. Tama ba? Hindi naman sila mayayaman eh. Isang kahit isang tumating lang sila eh. So saan nila kukunin yan? Problema. Yeah, problema. Ang problema pa nito, during those time, wala pong Jollibee. Walang McDonald's. Alam niyo ba during sa dito sa atin po, sa Pateros, may tinatawag po tayo dito na yung mga food chain, pag kinontak mo yan, lalo mayroong gagawin, minsan nagbibigay sila. So magbibigay ka ng ng tinatawag natin na request letter. Pero hindi agad-agad yun. Pag-aaralan pa nila kung dapat kang bigyan. Kasi nangyari po yan sa sakop eh, sa samahan ko sa Pateros. Meron nag-sponsor ng Jollibee. Nagbigay sila ng, hindi pa kami 100 pieces na Jollibee. Jollibee. Problema lang, walang inumin nun. Nagbigay dito, hindi ka nagay ng soft drinks. Nagreklamo pa yung binigyan ng lalang. So, ano yung sabihin? Mahirap talaga. Hindi sila handa sa ganitong kalaking pakakainin. Parang ganito. Alam niyo ba pagka-anniversary natin, ang dami natin. Nahihirap, kung bagsa nakakarmula po ang mga leaders, kung gaano kadami pakakainin. Ang hirap. Pero again, hindi mahirap dahil meron po tinatawag na advanced planning. Ito po nangyari sa kanila, walang plano po ito. Bigla na lang nagdagsahan ng mga tao. So problema. No? Pero ang ating Panginoon, iba pa rin ang approach. Sabi niya, tingnan po natin yung kasunod. How many loaves do you have? He asked. Meaning tinatay. Go and see. When they found out, they said, 5 and 2 fish. Then Jesus directed him to have all the people sit down in groups on the green grass. So they sat down in group of 150. Alam niyo po ang ating Panginoon, kapag mayroong pinapagawang parang kakaiba, siya rin ang magsusort itong problema nito. Problema pakakainin. So anong ginawa ng ating Panginoon? Tingnan po natin. Ang ginawa lang, pinaupo. No? Pinaupo sila at anong sabi? Mananalangin tayo. Anong ginawa? Tingnan natin. Taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to set before the people. He also divided the 2 fish, them all. They all ate and were satisfied. So kapag nasa Panginoon pala, yung satisfaction ibibigay niya. Pansinin po ninyo. Maraming pagkakataon parang hindi tayo na-satisfied sa kinain natin. Pero ito pala, para ma-satisfied tayo sa kinain natin, ano sabi tayo? Mag-pray tayo. Bago po tayo kumain, mag-pray. Kaya ginagawa po natin dito sa church, di ba? Kahit sa bahay po natin, dapat ginagawa natin. Of course, hindi mo naman hihingi na, Lord, itong ulam po namin na ito, yung bahala po kayo. Sana maglasang chicken ito. Of course, hindi natin pinag-pray na gano'n. Ang pinag-pray natin doon, masatisfied kami dito sa pagkain ito. Tama ba? Masatisfied tayo. No? Kasi kahit na ang gawin natin, sino naman pwede magbigay ng satisfaction? Kasi sino bang gumawa ng dila natin? Sino? Di ba? Kaya kung minsan naman magkukulat ka sa iba, bakit gano'n? Bakit? Ang sarap na ng ulam nila, naghahanap pa ng iba. Alam mo, dapat pasalamat ka eh. Mga bata, para sa mga kabataan nito. Kasi mga nanay at tatay, sila nagulong, tayo nagulong. Kung ano yung nakalagay sa lamesa, magpasalamat ka dahil meron kang kakainin. Maraming mga bata na kailangan pang mamulot ng basura para kumain. Kaya kung ano yung nasa lamesa natin, hinanda ni nanay, lalo ni nanay, magpasalamat ka. Bakit? Kasi pinaghirapan ni nanay yan. Kahit na sabihin mo bang sinigang, parang hindi lasang sinigang, sasarapin yan pag pinag-pray mo. Bakit? Sino nang bahala eh? Siya gagawa eh. They all ate and were satisfied. 43, may bonus. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish,
The number of the men who had eaten was 5,000. 2 isda, 5 tinapay, kumain, na-satisfy, at nasiyahan. Kapatid, sa mga oras ito, baka meron ka mabigat na problema. Meron ka pinagdadaanan. Ang sinasabi ng Lord, kalma lang. Don't panic. Lalo na, bakasyon na. Pag bakasyon, ang mga nanay at tatay, masaya. Kaya lang ang tanong, totally masaya ba? Kinakabahan ng mga nanay at tatay. Tama ba, mga nanay at tatay? Bakit ka kinakabahan? Pasok ka na naman. Tuition fee na naman. Ha? Damit na uniforme ng mga anak. Nakakataranta ba yan? Hindi. Nakakapagpanik yan. Pero salamat, ang sabi ng ating Panginoon, ano sabi niya? Kalma lang. Stay calm. Kalma lang. Hindi natin kailangan na anuin yung sarili natin. Bakit? Psalm 18:6. Ano sabi? Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Hindi po kahinaan ang tayo ay umiyak kay Lord. Mga lalaki, kagaya ko, hindi mo nakakayang umiyak kay Lord. Kasi kung minsan tayo mga lalaki, no? Ano? Iiyak ako? Never! Lalaki ko! Lalaki! Lalaki ka, kaya pala pag nagtatago ka, iyak ka rin. Tama ba? Ayaw natin makita mga lalaki, pero ito sino na mismo nagsasabi, lumapit ka lang, umiyak ka lang sa akin, akong bahala dyan. Bakit? Ay, itong assurance, ito po maganda eh. He heard my voice, my cry came before him into his ears. Bakit pa tayo umiyak pagka tayo nalalalaman? Wala lang, trick ko lang umiyak. Hindi. Pagpapakita ito ng sincero doon sa sinasabi natin. Tama ba? Of course, meron mga umiiyak na parang parang hindi naman totoo. Nakakalaw ba kayo umiiyak pero wala luha? Anong tawag ko? Iyak? Ang tawag ng iyak buwaya daw. Umiiyak. Pero wala naman luha. Of course, hindi naman natin namimenos na yung pag umiiyak na wala luha is hindi na totoo. Marami namang umiiyak na may luha pero hindi naman totoo eh. Tama? At meron umiiyak na wala luha pero totoo naman pala yung sinasabi. So, pero sabi dyan, hindi pala natin kailangan ma-distress. Bakit? Pwede naman tayo tumawag kay Lord eh. At take note ha, yung number po yan, hindi yan nalulubat. Hindi yan na out of coverage. No, hindi, wala pong dead stop dyan. Kahit anong oras ka tumawag, si Lord sumasagot. Kaya hindi tayo dapat mataranta eh. Kalma lang. Sabi mo, kalma lang. Kalma lang tayo. At meron tayo yun sa New Testament. Tingnan mo natin, Matthew. Paborito natin ito. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Ano niyo po, ang aming Panginoon talagang meron pong ipagagawa sa atin. Kaya pansinin niyo po, lahat ng mga sinasabi ng ating Panginoon, palaging action word, meron tayong gagawin. Pero kung dito sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Maaaring may burden, merong tinatawag na yoke, pero magagahin po nito, kasi ito po ang napatunayan natin. Pansinin po ninyo, i-ano niyo po, i-evaluate nyo. Kailan ka lumalapit kay Lord? Kapag may problema ka o wala kang problema? Siguro baka 95% kapag mayroong problema eh. Kung isa pag wala kang problema, okay ang buhay, hindi masyado. Pero isipin po natin, kung nakikita ng Lord na lumalapit tumatawag tayo sa Kanya kapag may problema tayo, ano kaya gagawin ng Lord?
Para maalala natin palagi siya. Hindi tayo bibigyan ng problema. Hindi niya tayo pahayaan na walang problema. Bakit? Kasi ito nagiging dahil para lumapit tayo sa Kanya. Pero subukan mo, wala kang problema. Sagana ka sa lahat ng bagay. Magpasalamat ka na magpasalamat, tingnan mo kung anong mangyayari. Tingnan mo na kung anong mangyayari. Ano nyo? Ano nyo po? I-bargain po ninyo. Gawin po ninyo, experience nyo po yan. Wala kang problema, sagana ka sa lahat ng bagay, magpasalamat ka lalo kay Lord. Pero, by the way, hindi mo pwede na walang problema eh. Tama ba? Hindi mo pwede wala kang problema araw-araw eh. Yung mga mayayaman nga, may problema. Alam mo ba kung anong problema ng mayaman? Kung paano nila gagastusin yung pera nila. Problema malaki. Tayo, problema natin, yung mga pang-araw-araw natin. Pero magandahan nito, the more na meron tayong problema, the more na nakapalapit tayo kay Lord. Yun po ang observation ha. Ang sinin ninyo. Diba? Kaya maraming tao sa simbahan kapag maraming may mga problema. Pag tinanong mo isa-isa, puro problematic. Puro problematic. No? Maraming mo kahit dito sa atin pasok, kaya kung walang mga dito, bigat talaga ng daladalahin ko eh. Ba okay. Kaya pala, pinahayaan ng Lord. Para ma-realize natin na kailangan natin ng tulong ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo makakapagpatuloy sa buhay na ito kung wala ang tulong ng Diyos. Sa totoo lang po. Sa totoo lang. Kaya palagi natin isipin, bakit kailangan pa natin umabot sa ganun? Di kung ano meron tayo ngayon, pagpasalamat natin kay Lord. Kalahin mo sinasabi rin po ito. Diba? Tayo, mga tatay at nanay, kapag yung anak mo may binigay kang something na talagang halos sambahin ka na, anong gagawin mo? Parang ganito, parang yung sinasabi example ito. Kapag yung anak mo, mayroong bata, kahit hindi mo na kahit bata, binigyan mo ng chocolate. Sino ba nakakilala sa chocolate? Baka yung mga matatanda na nakaya ko, baka yung iba hindi na alam mo yung chocolate. Yung chocolate, pag binigay mo sa isang bata, at yung bata, yung nilalakad ka ng gusto, tuwang-tuwa sa'yo, anong gagawin mo sa kasunod? Bibigyan mo niya ng cloud 9. Di ba? Ano niyo ba ganun din kay Lord? Pag nakita na Lord na mapagkakatiwalaan tayo sa maliit na bagay, bibigyan niya tayo ng mas malaking bagay. Of course, sa mga binibigay ng Lord, may kasamang responsibilidad. Totoo naman po yun eh. Kahit nga dito sa mundong ito, tama? Sinabi mo dun sa boss mo, Boss, i-increase niyo po ako dahil ang sweldo ko ngayon ay 50,000 lang. I-increase niyo po ako dahil ang dami ko pong ginagawa. I-increase ka ni boss. Bakit hindi? Lalo ang galing mo eh. Kaya lang, pag in-increase ka, anong galing mo? Increase ka rin ng trabaho. Hindi mo pwede na in-increase ka, mabawasan yung trabaho mo, yung load mo. Hindi pwede yun. Pag nag-increase ka, dagdagan ka rin ng load. Again, kay Lord, dagdagan ka rin ng load. Pero, ang kagandahan dito, yung binasa natin kanina, kasama natin si Lord sa lahat ng gagawin natin. Kasi dito sa mundong ito, ewan ko lang, Don, ikaw ba pag meron mo mabigat na problema, sinasamahan mo ba ng boss mo? Di ba hindi? Itong magkakaiba ng boss na natin na nasa sa langit eh. Pag may pinagawa si Lord sa ating mabigat, sasamahan niya tayo. Hindi ba ang sarap Lord? Meron ka mabigat na pinagawa sa iyo si Lord, magagawa mo dahil kasama mo yung hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Hindi ba napakapalad natin pagkaganon? Kaya kapag meron naman sa atin, na makikita natin na trabaho, hindi siya ang ibig sabihin nun. Pinagkakatiwalaan tayo. Masarap po pag sinabi pinagkakatiwalaan tayo. No, masarap po yun. Kaya nga po, ini-encourage ko po kayo ng mga pangako itong binibigay ng ating Diyos. Kaya lang, ito mga pangako ito, ibinibigay ng Lord sa kanyang mga anak. Ang tanong, anak ka ba ni Lord? Kasi kung di ka anak ng Lord, hindi para sa iyo. Ang binibigyan namin ito para sa kanyang mga anak. Gusto mo maging anak? Gawin mo ito. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Yan lamang po ang tanging paraan para tayo ay ituring na anak ng Diyos. Tinanggap natin at sumampalataya tayo
sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Wala na pong iba. No, hindi po pwede dahil sa ang laki ng binigay mo sa church. Hindi dahil sa ang tatay mo may-ari ng simbahan. Hindi dahil sa kamag-anak mo yung pastor. Hindi dahil na tumutok-tok ka rito. Hindi po. Again, huwag po niyo masamayin ha. Hindi ko po ibig sabihin na tumutok dito. Walang alaga. Importante po yan. Kasi sa langit magkakantahan tayo. Dito pala nagpapractice na tayo ng praise and worship. Kaya lang, ang pinaka-main po natin dito para magkaroon tayo ng kaligtasan is to receive at saka sumampalataya sa ating Panginoon. Ito lamang ang tanging paraan para tayo ay ituring na anak ng Diyos. So bakit ito? Isipin po natin mabuti. Talaga bang anak tayo ng Diyos? Kasi kung anak ng Diyos, hindi dapat natataranta. Bakit? Meron kasi tayong tatay na handang umalalay sa atin. Hindi tayo dapat mabahala kasi meron tayong tatay na nagbibigay sa atin ng rest. Nagbibigay ng kapahingahan. Ito po yung totoong rest in peace. No, hindi yung nandun sa sementeryo. Ang talagang rest in peace, pag nasa Panginoon ka. Bakit? Pag nasa Panginoon ka, maraming bagay na ipapakita, ituturo sa atin. At isa naman po rito, yung tiwala natin sa ating tatay. Ang tanong lang, nagtitiwala ba tayo sa ating tatay? Kaya lang, ang tanong, anak ka ba talaga? Kasi kung hindi ka anak, ano pagkakatiwalaan mo? Kaya dapat ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Tayo po ito tumayo. Tayo po yung mananalangin. Tinatawagan ko po yung ating praise and worship. Kapatid, sa mga oras na ito, hindi ko alam kung saan yung tuman ng buhay mo, saan ba yung iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Pero sabi ng ating Panginoon, yun lamang sumasampalataya na nananalig sa Kanya ang binibigay ng karapatan maging anak ng Diyos. Sa mga oras ito, malapit tayo sa ating Panginoon, ibigay natin ang ating buhay sa Kanya at tayo sasampalataya. Kasi tanging ang pagtanggap lamang at pananalig sa ating Panginoon ang katiyakan ng buhay at pagiging anak ng Diyos. Ay mananalangin na magtatalaga ng buhay sa ating Panginoon. At kung ikaw hindi mo talaga ang buhay mo sa ating Panginoon, ito na yung pagkakataon. O kaya gusto mong balikan ulit ang ginawa sa iyo natin Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ang iyakan ka sumunod sa panalangin ito na nagagaling sa iyo. Panginoong Jesus, naririto po ako. Isang taong makasalanan, isang taong naghahanap po ng kalinga at ang iyong pagmamahal. Patawarin po niyo ang Panginoon sa aking pagkukulang at sa aking pagkakamali. Tinatanggap po kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po, Panginoon, ang magpatakbo ng ating buhay. Tulungan niyo po ako, Panginoon, kagaya ng aming pinag-aralan, na huwag po akong mataranta. Huwag po akong mabahala sa lahat ng nangyayari sa akong paligid. Dahil ako po ay sasamahan mo, ang kailangan ko lang, Panginoon, yung manatili lang sa iyong presensya at palagi tumawag sa iyong pangalan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa umagang ito, matalim niyo sa aming isipan at sa aming puso. Kaya muli, Panginoon, gawin mo ito sapagkat ito po inihiling namin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Awitin po natin itong awitin ito.
Panginoon, totoo po yan. Hindi kami matatakot, hindi kami matataranta. Almado lang kami. Kasi alam po namin, even yung mabigat, mayroong flag ng problema, hindi kami matatakot. Kasama ka po namin. Ikaw mismo nagsabi, ang kailangan lang namin manatili. Manatili lang sa inyong presensya. At palagi namin ang kinig na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya kapatid, sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Pwede natin hiningin sa ating Panginoon. Kasama yan sa kanyang pangako na pwede niya tayo bigyan ng physical na kagalingan. Kaya sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman, hilingin mo, lumapit ka sa ating Panginoon. Tingin mo sa kanyang kagalingan. Mas kayo, mga nanonood ngayon, sa online, hindi na babawasan ang kapangyarihan ng Diyos. Bagkus, lalo natin mararanasan yung kanyang kapangyarihan kapag tayo magtiwala sa Kanya. Sige, hindi natin ang magaling ng pisikal sa mga oras ito. Opo kami. Opo. Emotionally, meron tayong problema sa relationship natin. Sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating mga anak, sa ating kapatid. Ito yung pagkakataon. Tulungan tayo ng Diyos na matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad. Dahil ayaw ng Panginoon na meron tayong magalit o meron tayong kaaway. Gusto ng Diyos magkaroon tayo ng peace. Peace sa ating kapwa. Kasi meron tayong peace galing kay Lord. Gusto niya yung peace may paso natin sa mga tao. Hindi natin kailangan mamili ng tao. Dahil ang gusto ng Lord, lahat ng tao, meron tayong peace. Kaya na rin, may mga bagay na mahalaga sa iyo para makasamba ng totoo kay Lord. Palayain tayo ng Lord. Tingin mo, mga bagay na mahalaga kaya hindi tayo totally makasamba kay Lord. Yung lahat ng klase ng bisyo, palayain tayo ng Lord. Idolatry, witchcraft, mga pamahiin, hindi natin kailangan sumampalataya dyan o manalo dyan. Kay Lord lang tayo. Kay Lord lang tayo. Financially, nahihirapan ka sa mga panahon nito. Ito yung pagkakataon. So, hindi mo sa ating Panginoon na magkaroon ka ng trabaho. Yes. At kung ikaw may trabaho, tulungan ng Lord na maging steward tayo sa mga resources sa pinagawang mo. Gusto ng Lord, gamitin tayong channel of blessing. Gamitin natin lahat ng resources para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Yes. Salamat din, Panginoon, sa aming mga kapatid na giliw ng ilang karawan, kung maaaring pati anniversary nila, kung paano nakita namin yung kabutihan ng ilang taon, ito taon na ito, lalo namin makikita ang iyong kabutihan sa pamamagitan mo. Nang pabibigyan mo ng extension sa buhay ng bawat isa, extension ng pagkasama ng mga kasama. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Lord, sa isang lingkong gawain namin, muli, maasa po kami na ikaw po ang magdadala sa amin sa maayos na katrabaho, pagpasok sa eskwela, magampanan namin yung tungkulin namin bilang sa mag-aaral. Maging mabuting halimbawa kami sa anong dapat kami lalo lugar na dalhin mo. May pakita po ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan. Kasi naniniwala kami, Panginoon, ikaw na naman talaga ang mag-aayos ng aming isipan at ng aming puso. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso kagaya po sa inyo. Nawilin palagi tumulong sa mga tao na kailangan. Higit sa lahat, bahagi namin ang iyong mabuting mabalita, ang mga balita ng kaligtasan sa pamamagitan mo ng iyong mga salita. Salamat po ng marami. Lord, tulungan niyo po ang aming gobyerno, ang bansang Pilipinas, ang aming mga leader, magmula sa aming presidente at sa pinakamababang nanunungkulan, national man o lokal, para po magkaroon ng totally katahimikan. Tulungan niyo rin po ngayon ng kapulisan, mga sundalo, magkakaroon po niya ka ng tungkulin para patuloy ang peace order ng aming bansa ay magkakaayos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dahil ito sa Diyos, alam po namin na sumasagot sa lahat ng
panalangin. Magiging mga kapatid na mga nasa online, pagpalain mo po sila. Kung paano pinagpala mo kami dito sa face-to-face, pagpalain mo rin po. Yung mga nanonood, dahil alam po namin, Panginoon, na ang mga pangyarihan, even sa mga television o sa cellphone, ay meron pong kapangyarihan. Kasi hindi kayang pigilan ng anumang klase, anumang bagay, ang iyong kapangyarihan para makapenetrate mga kilos sa buhay ng bawat isa. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat. At maging sa parating po, Panginoon, natin na Women's Fellowship, tinakas po namin sa this coming April 21. Alam po namin, Panginoon, na mabibenepisyon, lalo-lalo na mga babayan para sa fellowship nito. Kaya muli, Panginoon, pinakit po namin na magaganap, mangyayari ang magandang bagay para sa aming bansa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ng bansang Israel. Dahil ito mismo nagsabi, ang sino magpala sa Israel ay iyong mapapalain. Kaya ngayon pa ng Panginoon, pinakit na po namin ng pagpapala at kami po ay magiging daluyan ng pagpapala at lahat ng sasabihin namin ng pagpapala, lahat ng mahawakan namin kamay pagpapala at lahat ng aming iisipin ay pagpapala dahil ikaw ang nagmamayari sa aming buong buhay. Kaya muli, Panginoon, inaamin na po namin ng tagumpay at patuloy na tagumpay dahil alam po namin na gagawin mo at patuloy mo gagawin sa buhay namin ang lahat ng bagay na ito kasi inihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ng alam ng Diyos, pagsabi ng malakas na kamayan po natin ang bawat. Mga kababaihan, pwede po, sandali lang po wag po na kayo alis. Kaya sabihin lang po sa inyo,